napaka-controversial ka po ng mga binitawan ni Senator Trillanes, among other things, yung supposedly stab plot, spearheaded daw by some senior and I suppose PNP. active PNP. Kayo ho ba, wala kayong natitimbre na ganun? Awag ko, ang namumonitor ko, si Trillanes ay very active nagre-recruit ng mga PNP, lalo-lalo na yung mga former PNP chief, para mag-testify laban sa Duterte administration sa war on drugs. Yan ang alam ko. Okay, ibang recruitment. Ibang recruitment yun. Ibang recruitment yun. Recruitment ni Trillanes ang namonitor natin. Ang ganda ni Senator Bato, di Pero ba? Senator, sabi nila Trillanes at pati ang House ngayon part daw ng destabilization ng investigation nyo on PDEA leaks. Anong masasabi niyo doon? Pati mga congressmen, yun ang sinasabi. In fact, sabi ng House, hindi daw nila pipick upin yung probe niyo, yung motu probe nyo. Wala daw silang investigation on the PDEA leaks. O kung wala silang pakialam sa national security, sa national interest, na ma-jeopardize dito sa mga leakage ng mga confidential documents, then wala man akong problema dyan. Pakisabi lang kay Trillanes na kung siya ay destabilizer, ako po ay hindi. O kung siya ay ginagamit na yung ginagamit siya ng kanyang partido para manira ng mga kalaban nila sa politika, particularly si Pangulong Duterte, sinisira na ng gusto, hindi po ako pwedeng gamitin para panira. Hindi po. Senator, kamusta si Maharlika? Mukhang nagkaroon kayo ng konting tension nung una yung hearing. Wala akong contact sa kanya at hindi pa kami nag-uusap. At least nasabi ko yung sama ng loob ko doon sa hearing. Pero sir, in particular po, ang sinasabi ni Trillanes sa kahapon na sinasabi niya yung inyo daw hearing ay bahagi ng communications Communications Ops. That's quoting him, quoting him. Communications operations. Operations doon sa Destab. That's quoting him, that's not coming from us. Yes, kaya nga, kung gawain niya yan, yung pagdi-destabilize ng gobyerno, hindi ko po gawain yan. Very clear naman na itong purpose, itong objective ng aking hearing is investigation in aid of legislation. Hindi po ito investigation in aid of persecution. I am not persecuting the President. I am not condemning the President. Nakatutok po ako para ma-establish itong PDEA leaks at paano tayo makagawa ng polisiya para maiwasan na ito in the future. So dyan po ako nakatutok. Oo. Kung baka hindi siya nanonood sa hearing, baka iba yung pinapanood niya. At saka, wala rin ko pakialam kung manood siya o hindi. Puntahan ko na yan, Senator Bato, yung inyong hearing ng PDEA leaks. Ang alam namin na meron pang part 3 very soon. Parang, I'm sure meron na kayong plano for that. Pero ano pa ba ang pwede pang matanong? Kasi after lahat ng mga tanong nyo kahapon kay Mr. Morales, meron pa ba kayong ina-expect na makukuha pa? Hindi, doon tayo magpupokus doon sa mga nabanggit na mga pangalan, yung mga personalities na nabanggit na pakinggan rin natin ang side nila. To be fair with him, binanggit sila, so inibitahan natin sila para mag-shed light sila. Kagaya ni former Executive Secretary Paquito Ochoa, si retired General Serapio. So, nabanggit sila kaya pakinggan natin sila. At saka yung dalawang tao na sabi ni Morales na tumawag sa kanya na pinribe siya para daw hindi siya mag-attend sa hearing at inaariglo siya. So, sinabi niya yun, kaya pakinggan natin yung mga tao na yun. Pinatawag natin. Pero sir, as far as yung veracity ng supposed documents are concerned, kasi parang it's leaving everybody in a bind parang nagde-dead end ang sabi ni Morales, Morales, ito yung dokumento. Ito yung sinabmit. Ang sabi ng PDEA, wala namang ganyang dokumento at all. So parang
Ano ba talaga? May papeles o wala? Tapos po, you were quoted as saying earlier na as far as you can tell, mukha itong lehitimong dokumento. May we also ask kung what makes you say po na mukha itong lehitimong dokumento? Paano ko nasabi na totoo yung dokumento na yan? Number one, yung gumawa mismo ng dokumento at pumirma ng dokumento na si Morales, inaamin niya na siyang gumawa niyan. Number two, yung PDEA, inaamin nila na yung mga sasakyan na nakalista doon na gagamitin sa kanilang surveillance and casing operations doon sa condo unit ni Maricel Soriano sa Rockwell, ay inaamin nila na kanilang organic vehicle at saka yung isa doon ay inaamin nila na personal vehicle ng team leader ni Jonathan Morales. Pangatlo, kaya ko nasabi na hindi talaga ito AI generated as claimed by PDEA, hindi ito computer generated. Dahil nakita ko yung soft copy ng dokumento, nakitang-kita doon yung butas ng yung puncher hole para isaksak mo sa passenger yung dokumento. So, ibig sabihin, ito ay isang old document kasi yan ng old system namin ng PNP. Yung pagpapayag ng mga document, yung puncher, ilagay sa passenger, gano'n. So, kita-kita mo doon ang butas. So, kaya kasi sinabi, totoo na papel dito. Ang question lang kung sinong may hawak ng papel dito at sino ang nag-leak nito. But ako naman ay naniwala rin sa PDEA when they say that non-existent yung papel na yan as far as they are concerned. Dahil hindi na nga nila makita sa kanilang files, kahit anong hanap nila, hindi nila makita dahil ninakaw nga, kinuha nga doon sa files. Somebody holding that na hindi PDEA. So, wala talaga. Kung sabi lang na hindi nila makita sa kanilang file, wala, non-existent, wala talaga. Naniwala rin ako. Pero pag sinabi nila na AI generated, hindi totoo, I disagree with him. Pero sir, where does that leave the investigation now as far as that document is concerned? I mean, he said, she said. So ano mangyari sa dokumento ngayon? Dead end? Saan po sunod? As the chairman, I have to give my findings. So I have to give my findings doon sa committee report. Makita ko talaga na totoo yung papel na yan. Senator, may iba bang nagko-corroborate kay Mr. Morales sa testimony niya? May iba bang witness na pwede mag-corroborate? Wala. Actually, karugtong nung Siya tanong... lang. Yeah, Senator Bato, karugtong nung tanong ko kanina sa tanong ngayon na follow-up ni Ronald. Kasi maski si Senate President Big Subiri, after your hearing kahapon, expressed concern doon sa veracity nga ng mga sinabi ng witness kay Morales. Parang tinatanong tuloy ng marami kung saan pa pwedeng madala na pagtatanong sa kanya kung sa next hearing sa kanya pa rin nakasentro. Alam mo, kahit anong destroy natin sa credibility ng witness, kahit sabihin natin na kaduda-duda, ako mismo, mayroon siya mga statement na pinaniwalaan ko, pero hindi lahat ng statements niya, hook, line, and sinker, tinanggap ko. Meron din siya ibang statement na nagdududa ako. Hindi ko tinanggap lahat yan. Pero, kahit naman, siguro ang pinakamasamang tao sa mundo, kahit na convicted felon yung tao, in this case, si Morales hindi pa naman konbiktado, may pending cases lang siya. Kahit naman pinakamasamang tao ng mundo, siguro naman, they have their own share of truth naman, masasabi nila. Hindi naman, porque konbiktado ka or pwede masamang tao ka, puro na lang kasi galingan ang sasabihin mo. Kaya nga tayo nag-hearing para pakinggan natin yung kanya sinasabi at i-assess natin kung convincing ba, totoo ba ito sinasabi nila. Kaya tayo nag-hearing.
So, yun po ang purpose ng hearing. Yes, sir. Pero sir, isn't it possible for Morales to pull in other people, other names to corroborate what he's saying? Kasi it was an operation, if it did happen. It was an operation meaning that it involved more than one person and that it's supposed to have had blessings from upstairs. So meron niyang may chain of command yan. So in other words, unless he did it all by himself on his own, he should be able to pull in people for corroboration. Hindi nga natuloy yung operation hanggang pagkuha lang niya ng mga deposition ng confidential informant kasi nga dinis-approve. Hindi nga natuloy yung operation. Hindi nga na-validate yung report. Yes, Mere sir. information lang yun coming from a confidential informant. So hanggang doon lang siya. Wala. Dinis-approve man daw ni former Deputy Director General for Operations Gadapan upon the instructions of former Executive Secretary Ochoa. So, Senator, yun pa yung natuloy. isang issue sa inyo na hindi daw matandaan ni Morales yung kung sino yung confidential informant niya at siya na ginagamit ng mga critics niyang inyong probe na hearsay lang daw yan. Paano daw imposibleng hindi daw matandaan kung sino yung pinanggalingan na napaka-importanteng tip na yon? Or baka There's naman no alam nyo question na about ayaw lang niyang hearsay. sabihin. There's no question about hearsay. Hearsay talaga yan. Dahil ang gagati sa confidential Oh. informant. Ang papel naman niya doon, wala siyang personal knowledge, kundi nire-record lang niya yung sinabi ng confidential informant. Eh ngayon, ayaw niyang ibulgar yung pangalan ng kanyang confidential informant. Sabi niya, hindi niya maalala. Pero duda ako dyan sa sinasabi niya hindi niya maalala. Alam mo kasi, pareho kaming operator ng PNP ng police. Ako, operator din ako. Meron kaming unwritten code of conduct. Yung pag-deal namin ng aming mga confidential informant. Buhay nakatalaga dyan sa informant. Kahit ano mangyari, hindi mo yan i-divulge. Kaya sabi ko kahapon kay Morales, alam mo, yung credibility mo ngayon is at stake dahil hindi mo mabigay yung pangalan ng informant mo. Pero siya, insisting siya na hindi daw niya maalala. Pero ako duda ako dyan sa hindi maalala. Alam ko kilala niya yan pero ayaw na talaga i-divulge dahil kalakaran na yan ng relationship ng handler at saka confidential informant na buhay mo nakataya, hindi talaga kita ilalaglag. Ganon yun. Senator, may balita na ba kayo? May sagot na ba si Paquito Ochoa sa inyo if he will appear? Kasi hindi siya naka-appear, di ba? Nagpahayag na ba siya sa inyo intention to show up? Wala pa kami natanggap. Yung last na invitation namin, ang rason niya hindi siya maka-attend is that very short daw yung notice. Hindi siya naka-prepare dahil may mga appointment daw siya. So ngayon, pinaagahan namin pinadala yung invitation. Senator, anong status ni Morales ngayon? Siya ba ay nasa witness protection? Ano ba siya? Whistleblower? Anong status niya ngayon? Wala lang. Volunteer witness lang. Wala na. Kawawa nga yung buhay niya ngayon. Medyo alanganin siya sa buhay niya. Pero kung ano lang magawa ko na matulungan siya as far as security is concerned, yun lang. In fact, ang Senado, hindi makaprovide sa kanya ng gwardiya, kundi during Senate hearings lang, pwede siya escortan, papunta at pabalik sa kanyang bahay. Papunta dito sa Senado. Yun lang may bigay. Hindi pa siya member ng Witness Protection Program. Senator, medyo maiba lang ako ng topic kasi i-briefing daw ng DOJ. Well, they're confirming na mukhang magkakaroon nga ng arrest warrant ang ICC at sinabi sa amin ni former Senator Trillanes, ang mauuna namang batch si President Duterte lang muna. Pero the next batches daw, mukhang makakasama kayo. Anong masasabi niyo doon? Kasi i-briefing... Sabihan mo si Trillanes na, ang tagal naman yan. Tagal na niya yung ginagakak yung warrant of arrest na yan. No, ito Senator, DOJ na eh. DOJ. Sir, DOJ po, naghahanda ng DOJ briefer na for the nagsasabi, President. i-briefing daw si President Marcos. At in fact, ang isa pang i-briefing nila, mukhang meron na silang, baka malapit na magkaroon ng desisyon tungkol dun sa, remember, sinabi ni President Marcos, understudy daw yung pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Ano pong masasabi niyo dito sa mga new developments na to?
Breaking news pa lang Wala ito kami- ngayong hapon. Wala kaming magagawa dyan kung magbago ang posisyon ng Pangulo as far as that issue is concerned. Ilang beses na yan, sinabi niya, hindi niya papayagan ng ICC na magpapasok dito at hindi siya papayag na ang gobyerno ng Pilipinas ay mag-cooperate sa ICC. Papalik-balik niya sinabi yan. Pero kung magbago yung isipan niya, wala magawa namin. Wala kami, that is beyond our control. Well, sir, in fairness naman, ang sabi po ni Yusek Labano, naghahanda pa lang sila ng scenarios. Parang wala pa lang binabagit na desisyon kung anong gagawin nila. Scenario building na lang, kumbaga. Kaya nga, sige lang, let's wait and see kung ano. Okay? Okay. Ay, Sir, lasa, may papahawal ako kay May pahawal. Senator Bato. Hindi kahapon kasi na-mention siya dun sa prayer rally nung dumalo si Digong, di ba? Kayo ba inaasahan, Senator Bato, na dadalo dun sa ilan pang mga nakaschedule na prayer rallies na pupuntahan ng dating Pangulo? Hindi ako pupunta dahil makukulayan yung aking investigasyon. Bihin na naman nila na kasama sa yan, yung destabilization na operation. Mga ganun-ganun. Muna, ang daming maduduming isip. Never pa kami nag-uusap ni Pangulong Duterte. Never siya tumawag sa akin about this investigation. Wala po siyang pakialam dito. Okay, Bok? Okay. So hindi po kayo sa ngayon na dapat ouster si President Marcos. Kasi yun ang Yun yung Ano, battle dapat? cry doon. tinatawag dyan sa mga rally. Ano dapat na? Ouster. Hindi po kayo, you do not agree na dapat nang tanggalin si President Marcos. For what reason? Yun ang panawagan pag nagrarally sila former President Duterte Well, na yun ang kagustuhan nila yan ng mga tao na gustong pamahayaan mo sila. Basta ako, hindi ako kasali dyan. Hindi ako, alam mo, ako, rightist ako eh. Rightist ako as much as possible. I want to maintain the status quo. I want to maintain the existing situation. Gusto ko i-enhance, i-enforce ang gobyerno. Hindi po ako destabilizer. Rightist ako. Righties. Pero paano po yung partido nyo ngayon? Kasi nire-reconstitute na daw yung... saan ba partido ninyo ngayon? Kasi pati yung PDP laban mukhang nagkakaroon ng rift dahil dyan sa, yan na nga, yung mga Duterte are calling for the ouster against Chacha. Pero yung iba naman sinasabi hindi daw suportado. Nasaan po kayo lumalagay dyan ngayon within your party? Sa partido ko, maintain lang ako. Andyan ako sa partido ko. Wala mang problema ang partido namin. Hindi man kami nagkakawatak-watak. Solid man din kami hanggang ngayon. Merong nag-alisan, merong lumipat sa ibang partido. Walang problema dyan. Expected naman natin yan. Normal yan. That's normal phenomenon sa politics. Pero kami na iiwan, solid pa rin kami. Andyan lang kami. Well, Senator, medyo nabigalan kami sabi niyong rightist kaya several times kasi yung PDP laban is traditionally known, Left historically center. known to be left of center. Left. Yeah. Yan yung PDP laban. Ngayon, PDP na lang, tinanggal ang laban. Wala nang laban, PDP na lang. Pero Okay, kung ako yung PDP in laban. relation to sa sinasabi ni Ami, nung nakaraang assembly ng PDP lang, walang ilaban, sa Cebu, nag-press con si Francis Tolentino at saka si Yes. Congressman Pepito Alvarez na sinasabi nila na may pagkakaiba yung posisyon nila dun sa posisyon Yes. ni ex-President Digong na gustong pabagsakin si President Bongbong Marcos. At ang sabi nga nila ay hindi naman sila kontra kay PBBM. Yun yung sinasabi nilang parang ang itsura ay split o division within PDP. Well, nagre-respeto kami sa isa't isa kung ano yung kanyang individual na paningin sa isang bagay. Hindi po kami porque isang partido tayo, kung anong gusto ng isa, dapat masunod sa lahat. Hindi po kami ganun. Demokrasya pa rin yung umiiral sa aming partido. Wala pong persahan. So, kung anong gusto nilang suportahan, anong gusto nilang stand, respeto natin.
hindi po kung ito, umunista na isa lang dapat na masunod. Hindi po ganun. Pero chairman po ninyo si former President Duterte, hindi ba dapat may party stand ang PDP sa ganyang napaka-importanting bagay? Ikaw ba, Ami, kung palabas ka ng ng party stand na oust the sitting president, idadamay mo lahat ng tao na ayaw gustong makialam dyan sa ouster ng Pangulo. Kung ikaw ay gusto mong i-ouster ng Pangulo, idamay mo na lahat. Mali yan. Di ba dapat i-ouster yung party chairman kapag ganon? If Wala he naman po. does As I not... have said, yung party chairmanship is not party dictatorship. Oo, okay. pa rin niya yung mga stand ng bawat membro. Okay. Okay. O sige. Okay na. Makulay na natin kung hapon. Sige. Sir, Sige maraming na, salamat. kayo mag-interpolate pa ako. Oo nga, Mag-interpolate pa may ako. session. Salamat. Salamat, sir. Salamat po, Senator. Thank you, Senator.